So karong buntag ato ang tun-an ang usa ka at makita nga kinahanglan pud nga atong mga tun-an, especially during this time nga wag naa kita sa usa ka pressure, wag naa ta sa usa ka problema nga giatubang. Di lang po sa problema sa Kristohanon, kundi po problema sa tanan ng tao sa kalibutan karon. Kini nga tuwang gitawag og COVID-19, which sa gihapon kamono lang gihapon og saka wa pay pag ang uban baba na, pero ang kuyaw ana kung ang history, mostly mga history repeats itself. Manay naitabo atong na Spanish flu way itong 1918 or 1919. So sa first nga wave ikay taas, pero pag second wave dito ang grabe nga itawag og ang mortality rate dito ang grabe kadaghan sa patay. Karon naik mga grupo sa tao nga aning kamot nga makakita og solusyon sa mao nga problema nato. Pero iagi nila og vaccination. Ang coronavirus na gitawag kaniadto gilisan karon og COVID-19. So ang meaning dahil sa COVID-19 is Certificate of Vaccination ID. 19, ang 1 is, ang 1 stands for letter A, ang 9 is stands for letter I. AI. Kung saan ang AI sa ato karon ni panahon, gitawag na siya artificial intelligent. Maunang mga robotic, maunay may tabo sa tao, part sa tao clay and part sa tao iron. Ay mong robotic ang tao, i-implant sa tao. So muna gitawag nila karon og COVID-19. So Satan is now working, although is working since from the very beginning. Pero sa plano sa Ginoo, there is a gitawag og they're na sila, no? Sa giplano sa Ginoo nga so during sa tribulation period, mo na ang time ni Antichrist. So they are now acting sa moong nga plano po sa Ginoo sa gitawag end times. So sana niya na kining gitawag og ang mga tao murag mo balibad. Pero ang kasagaran mo balibad sa ilang gitawag vaccination karon are those Christians. Pero katong mga way hanaw nga mga tao, they don't have knowledge about the Bible, they do not have knowledge about the last days, the end times. Wala to sa ilaha, wala ra na sa ilaha kanang mga vaccination, kanang implanted nga microchip or RFID. Wala ra na sa ilaha. Para sa ilaha, it's cool. Cool na para sa ilaha. Pero for us, na nakaibalo sa end times, nakaibalo sa ituwag plan of God, kaibalo ta nga mauna na ang mga panahon na. So, pang Biblia, gaka-fulfill na siya. No? Especially sa event sa end times. No? As a Christian, kita nga mga magtotoo,
para sa tuwa, it is very kaintag annoying, dili mayo atong pagbati, dili mayo atong sa gito gani daghan og maapektuhan sa tuwa. Maapektuhan ang pagsimba, maapektuhan ang mga ministry, maapektuhan ang atong buluhaton. Pero despite of sa ingon ana nga panghitabo atong ikalipay, it is because ang tanan nga gisulti they are now fulfilling, no? So ang kanindot lang kay ang prophecy kaniadto na fulfill, especially sa ato ang gitawag ko kana ato ang gitawag usa ka doktrina about eschatology or about siguro last days. So naana kahitabo na. So ang ato ang pagbati is just like our faith is being gitawag under fire, no? Ang ato ang pagtuo murag na ilawom sa kalayo. So faith under fire. So ato ang gibasa sa 1 Peter. Now when we study the book of 1 Peter, ato hinumduman nga there are application na pwede diri sa gitawag church period. Okay? Para dili ta magkalibog-libog, because there are dual application in the book of 1 Peter. Dili lang siya applicable na yung mga praise dia nga applicable sa church period. Naapod siya mga praise dia nga applicable din sa tribulation period. Manang say, nami ingon ani man eh. Ingon ani siya. Nanong ingon ani, no? Remember ang gisulat ni Pedro kini sa time nga ang mga Kristohanon sa gitawag og or the early Christians, especially in the book of Acts, they were persecuted. And ingon pa sa Biblia, they were scattered abroad. Nangabot sila bisan asa. That is why ang gisulti ni Pedro in verse number 1, Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Na kung yung makita din ang sulat ni Apostol Pedro, ang iyang gitumong, ang iyang gituwag bag audience sa iyang gisulatan, gitawag niya rin strangers scattered abroad, no? Mga strangers, no? Kisa man yung mga strangers. So I don't know kisa yung mga strangers, pero man niya gisulti din, pero personally para sa kuap, those are Christians that were persecuted during sa gitawag book of Acts, and then they were scattered abroad sa nagkalahi nga mga lugar. Nangabot sila sa mga lugar nga atong matawag og mga hintil nga mga lugar. So Gentile places ang ilang giatuan. Tanawa Pontus, Galatia. Galatia is one of the church nga si Apostol Pablo iyang gisulatan. Atay book ito sa Biblia og Book of Galatians, no? Kay naa diha ang church sa Galatia. So gisulatan po ni Pedro kining mga tawhana. So both Paul and Peter wrote an epistles para ni anang mga tawhana, anang Galatia, then Cappadocia, Asia, and Bithynia. So they were strangers, I believe. Those are Christians. Those are saved Christians, mga believers sila during sa gitawag og early church or sa gitawag book of Acts. Nga sa diyang grabe ang persecution, they were scattered abroad. So they went to some places sa gitawag og mga Gentile people. So muna ang sulat ni Apostol Pablo, Apostol Pedro dito makita about siya elect according to the foreknowledge of God the Father, through the sanctification of the Spirit, and obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. So Peter spoke about sprinkling of the blood of Jesus Christ. Pero dili ta mag focus diya karon kay ang ato ang sentro sa atong study is verse number 7.
Dito sa verse number 7. Yun diya. That the trial of your faith, being much more precious than of gold, that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise, and honor, and glory, at the appearing of Jesus Christ. So, mao na ato ang tumong karon, ang paghisgot na tungod sa mga sa gitog pagtuo nga nailaw sa gitog kalayo. Faith under fire. So, kaya nato nga magustuhan nato yung gamana, kaya daghang pong mga tao mangutana, so we know that in the dispensation of law, nagisgot diri about faith plus works. While din sa gitawag og church period, it's all about faith. When it comes to salvation, it is faith plus works under the law, but under the church period, it's faith alone. Sa panimutan diri, faith alone. While in tribulation period, mabalik ang faith plus works. Pero daghang mga tanang nga mga tao, how can we know that we are in the faith? Oh, how can we know that we have faith? Kay mahadlok sila, magduda sila, basin sila guway pagtuo, kung nga sila binuhatan. So, nahimo nga, nahimo ng ilang pagsalik na sa James, sa book of James, faith and works. Kaya ito yung naman, under the law, faith and works. Under tribulation, because this is a continuation of the law period, tribulation period, faith and works. Then is sa church period, faith alone. So ang mga tao karon, mahadlok sila nga, kasi kula ko sa pagtuo, kaya ako'y binuhatan. Now, atong i-differentiate na siya. Because usahay, mahadlok ta sa sulat, mahadlok ta sa gisulat ni James. Yes, I believe nga ang tinuod anay nga pagtuo mo, maay ginay resulta nga binuhatan. Pero it doesn't mean wala na gi-requires Ginoo for our salvation. For our salvation is faith alone. Regardless of na akit mayong binuhatan o wala kay mayong binuhatan din ha, it is faith alone. Muna iyon sa Biblia. Naingon sa pulong sa Ginoo, tanawon to sa mga kadiyot. Kaya daghang mataw na balaka. Sa undaw nila pagkibalo nga atas pagtuo. Kung wa tay binuhatan, you have to understand faith is separate from work. When it comes to salvation, it's faith alone. But when it comes to service, you have to work. In verse Galatians chapter 3, verse 23. Ayun niya, para masabtan ito pag-ayon niya. Okay. Ayun sa verse number 23, Galatians 3:23. But before faith came. So, ayun sa pulong sa Ginoo, sa wala pa ang pagtuo niabot, no? Wa pa ang pagtuo, asa ang tao? Okay, sila. We were kept under the law. So, yan sila. Actually, sulat yan sa mga tao, yung mga katong gawakwak o sige to ganing gisulti rin po ba of foolish Galatians who have bewitched you. Bewitched you that you should not obey the truth. Kaya lang mga tao, especially katong mga Jewish converts nga nangadto sa mga Galatian people ito sa mga Gentile people og ilang giagmi nga kinahanglan magkinahanglan magsunod kita sa balahod, kinahanglan magsunod ta sa balahod. So ingon si Pablo rin, but before faith came, siya, we were kept under the law.
shut up unto the faith which should afterwards be revealed. So, iyon pa ni Pablo, sawa pa ta diha sa pagtuo, sawa pa mabot ang pagtuo, na ilawom kita sa balaod. Shut up. No? Nataguan ta, gitaguan ta sa gitawag o gikan sa pagtuo. Naata dire. Although there's faith, but there's works. Muna yung atong inumduman sa law or dispensation of law. So, iyon diha, shut up unto the faith. Yan siya. Which shall be afterward revealed. So in other words, ang faith alone was not yet revealed. Because in the law period, it's faith and works. Dili pwedeng faith lang diri sa law. There must be works. Especially sa salvation. Yung sa salvation din ang salvation din is based on faith and works. Nga naman. Ayon sa Biblia, ang mga tao din once makasala sila, mo-offer sila blood sacrifice. Animal's blood. Dili gani lisod kay mo tawag save ang mga tao diha. Because they were not saved until the blood of Christ was shed on the cross of Calvary. Ano naman? Wa sila kadtog langit. Ang saved, there is sa time at ang time, the term there is saved, it is because the moment nga ang tao nga nituo sa gituwag blood of Christ, there is a mga period, automatically, once ang tao nisalig sa blood of Christ and then he dies, automatically padulong siya sa langit. Pero di sila kadtog langit. They went to Abraham's bosom, waiting for Christ's blood nga ma-shed. So mga after sa iyang death dito sa cross sa Calvary, there was a resurrection. Gidala ni Kristo ang mga Old Testament saints padulong dito sa langit. Why? Ang iyang dugo naula na sa krus sa Kalbaryo. So, they were not saved. When we say saved, meaning padulong sa langit, they were not saved until the blood of Christ was shed. But, there must be a covering of their sin. Kaya ang tao din ay napita, kung dili sila makaber sa animal's blood, dili po makaapekto ang blood of Christ sa ilaha. Once ang tao mamatay din nga dautan, padulong sa impyerno ang sa Biblia. Pero ang tao nga nakaber sa iyang blood adto sa separate nga lugar, Abraham's bosom, ato man makita din ha. So duha na ka lugar din ha, compartment. Kini ang impyerno, kining isa, Abraham's bosom. Parang butang paradise. So, ang tao nga na-cover sa animal's blood sa Old Testament, it is because nasa faith and works. Ano mo yung tag-works? Because siya ay mudala sa iyahang mananapadulong dito sa templo. Siya ay mo gulgul anang iyahang mananak dito sa templo. Ang dugo kuhaon na sa pari, dalo na dito sa gituwag og atong gilisutan nga tabernacle. Maadto sa gituwag og Holy of Holies, dito iula ang dito i-sprinkle ang blood sa animal. So, once ang tao rin sa unang panahon, covered siya sa blood, naa siya works, kaya ang covering sa blood, works man na, iyahaman ng trabaho, iyahaman ng, siya mo trabaho, tabangan siya sa pare, so, trabaho, there's
there's a lot of works nga pagabuhaton sa Old Testament nga kinahanglan mo keep pagit sila sa commandments. Ngayon wag sila mo keep sa commandments, makasala man sila. So they have to keep the commandments of God in order nga di sila makasala. So once maka-violate sila sa commandments of God, sinner sila in the sight of God. Then they have to take sa gitawag animal's blood. Ilan na po nang iula ito. So there's a lot of works in the Old Testament. So once they were covered by the blood of the animal na ilang gina-offer, once mamatay sila, they went to paradise or Abraham's bosom. But a wicked man, disobedient sa commandments sa Ginoo, wa mag-ula sa blood of Christ, sa diyang mamatay ka ng tawhan na dito na padulong sa impyerno. Pero kini mga tao there is paradise, sa ako nang gisulti, they were not yet, ang ilang salvation is not just, it is not, wala pa'y perfection. Nagpaabot sila sa blood of Christ, nga mo perfected sa ilahang gitawag o salvation sa Old Testament. Now, unlike sa tuwa karon, it's faith alone in the finished work of Christ dito sa cross. So, faith alone in the blood, in the shed blood, the blood atonement, the atonement, sin offering, sa atong makita din ha, faith alone in the blood of Christ, ang tao masave. Once musalig siya dinhi, padulong siya sa langit. So, muna itawag ko kalainan sa ato ang salvation o sa salvation dinhi. Wala ta nagwa ta gibuhat. Munang sa ato karon wala ta gibuhat nga naman si Kristo man ang nibuhat. So walay part sa tao. Faith alone in the blood of Christ. So, muna kalainan sa unang sa mao nga managlahing dispensation. Dispensation of law, grace, then tribulation. This is not a dispensation, this is a continuation sa mao nga dispensation, ang tribulation period. So again, ang tao din they have to shed their own blood. Ilahan ng dugo mismo ang ilang i-shed. And yet, di pagyapon na perfect nga salvation, because in heaven magpaputol sila gliog, that's works. Grabe na nga works. Kaya basta-basta. Muna trabaho karon sa Antichrist. Ang insulti ni Bill Gates, yun siya, walay makagawas, walay makapamaligya, hindi siya muagi o vaccination. So, kung maghuna-huna ako mauna man ang gisulti sa Revelation, di ka kapamalit, di ka pamaligya, di ka kagawas kung wa kay vaccination. So ang mga butang gisulti sa Revelation nagakahitabo na karon. So in other words, kung duol naman ta din mas duol ni ang rapture. Now remember, ang rapture dili ni isa ka adlaw o di ni isa ka tuig, dili po ni siya isa pila ka tuig. It's just wa ra na magsegundo. This event makaingon ka nga mura ni siya wala part, wala ni siya epekto sa timeline sa maong timeline. Hindi pa ni mo kaon dakong oras. Ngayon sa Biblia, in a twinkling of an eye, it shall all be changed sa Biblia. So wala mabura ka na siya, wa ni siya di maka-epekto sa timeline sa plano sa Ginoo. Pero the way of escape sa ato karon nga magkastuhan is rapture. Wala na lang escape diya. Paalag maabot pa ta dito. Ang Ginoo mangitag pamagi nga maka-escape kita. And that is through rapture. Now remember, ang atong pagtuo is under fire. Na ata sa gitawag og mga pagsulay nining kalibutan na since the very beginning sa gitawag Christendom or sa Christianity, the faith of our fathers, grabe na ang ilang gipangagian. Di na basta-basta ang giagian ni mga tawhana. Their faith is being attacked. Mga inhitabo sa atong mga ginikanan. Kung magtuon ta sa ato ang history,
history of Christianity, kaabig yun. Mas okay pa gani ato ang panahon karon. Sa dihang daan ng liberation, sa dihang kitagaan na og freedom. Kitagaan ng freedom every religion. Pag na-appeal diha ang Christianity, na nakabaton og freedom. Free na ta to gather together, free na ta to worship, kung siya atong gustong i-worship, ang tao free na. So naabot ang kanindot, nakaabot ta ni anak nga panahon. O sa atong panahon karon, murag pahinay-hinay na og balik na naman kay padulong na ta dinhi. Padulong na dinhi ang kalibutan. Pero dili ta para diha. We are not appointed to wrath. Ikaw nang uban. Aka nag-ingon diha sa First Thessalonians 5:8. Dili man na arat ang rat diha kay hell man na. O baka ha. So ang mga tao mo na ilang isulti nga kini kunong wrath din sa First Thessalonians chapter 5. Okay, verse number 9. For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. So ang wrath daw diha is hell. Pero ang context, kung imong tanawon, kung balik ka sa verse 1 and 2, makita nimo nga, it's not about hell. Yan naman, verse number 1 and 2, but of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you, for ye yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. So the wrath, ang isgutan niya sa chapter 5 sa Thessalonians, is not about hell, but it's about the last days, the day of the Lord. So, if we study by context, so dili gid siya interno. So yun si Pablo, we are not appointed in this time period. Dili kita. Okay. Our faith, ato yun naman, naanata din waiting for the sound. Anytime soon, dito ta, sa kalibutan, kining laptop, nabili na siya. Cellphone, mga bili na siya. Pero kining laptop, kung naay makapunit naay mga mensahe din naay mga video din Yung cellphone, kining atong record ng mga video, naay mga mensahe din Kung kinsa may makapunit kinsa may makakita Now, kung wa na ko din wa na ta din naagi makakuha na. So, makita nila ang mga mensahe din about this time. So, pag wa na ta din automatically kay baw na sila sa may tabo. Makita man nila na. So at least natay gibilin nga mensahe na bisag paabot sila din sa gitwag tribulation period, na sila way nga ma-save. Kinahanglan sila magpaputol sa ilang liog. Kay kumudawat sila sa tatak sa 666, sigurado na imperno na gid na. So muna tumong magbilin tag mga mensahe para sa mga tao nga mabilin diri sa kalibutan. So our faith, every churches now are being closed, gi-close na. Pero ang mga mall abli, bangko abli, sa payuban. So daghang mga abli pero ang simbahan close. Pwede man siguro ang simbahan dili kay crowded nga simbahan. Pwede man siguro magpahigayon o panimbahon di lang sa Domingo. Nga naman ay magsimba kada adlaw. Okay, kada adlaw ta magsimba. Atong dagko kayong simbahan, magsimba ta kada adlaw. Pulo ra ka po kada adlaw. 20 ka po kada adlaw mo anhi. Tagsa mog lingkuranan diha. Siya mo nang social distancing.
if there's a well, there's a way. Pero ang pastor kay Domingo ra ta mo simba. Domingo atong tigsimba. Remember, what na trabaho mga tao karon, especially kaning mga GCQ. Pwede na sila makagawas-gawas na sila. Ito naman, ikaw ha, isa ka membro sa balay, muna imong adlaw magawas ka. Ikaw sunod, kinang adlaw magawas ka, kay musimba ka. Wala magibuhat. Kada adlaw manimba. Ang pastor, okay ra pod. Maguna-una sila yung nana nga kada adlaw nila na simba day niya. Kung crowded kayo, dili day panhaong tanan. Kung kada adlaw sila magsimba, mahimo na especially sa mga lugar nga GCQ ang ilahang gitawag og ilaha karon nga kay butang sana ilang tanang i-propose sa mga tao kay balo man tanga dagko sila mga rangko diha naman tay mga kaubanan niya mga kayaman nga dagko rangko sa gobyerno naunay mo atubang sila dito ITF na may proposal nga mosimba mi sa among simbahan 20 members per day kada adlaw amo ning buhaton kada adlaw bahalag load kay sa mga pastor at least makahimo may panimbahon amo yapon ipatuman ang social distancing sa among simbahan. So pwede man nilang i-solve dito kung naagad sila itawag o pagpakabana sa mga katawahan nila nga makasimba sa espiritu sa kamantuan. Pero wala gihimo ano man hadlok lagi ta muna gitawag naatas gitawag og pagkahadlok. Ang trabaho sa kaaway, trabaho sa yawa is kani atong pagtuo mga atong kita karon sa mao nga sa atong mensahe gusto sa kaaway atong pagtuo